ready to learn? Are you ready to earn? Are you agreeable? Ini programa para sa mga mangungumakag sa mga luyag magtuon sa pagpangumakag subong aga atong topiko. Ang isa ka bagay nga makita naton bisan diin lang ini ang clay. Kag syempre po naton sa gihapon si Mr. RU himself, Mr. Ramon Oy Sr. Sir, good morning. Good morning, Roming. Salamat sa another episode na ito, no? We're glad today na natin si Mr. Ali Rasuman, no? Mr. ceramic engineer na siya. So, ceramic engineer. I-explain niya na karoon ng kung anong ari tadi subong na istorya na itira. Makita niyo tubangan natin subong yung mga bricks niya. We're gonna talk about ceramics, no? People, mas silang lang anong labo sa agriculture. After agriculture, sa inaway, kay ang ining ceramic, mahalin niya sa aton nga doon lupa naton sa mga clay naton sa mga bukid. Sa daga lang. Daga. Mapartaan mo mga daga. So kung may mga munguma kita may mga daga ng ilang pwede natin sila later on tuluan ko na ng mga sa mga potteries, mga high value pa yung mga bricks, isang bricks. Mahal siya gina-import pa nila sa subong. So, later explain ni Mr. Rasuman kung ano ang purpose ang... Kag sa kumera, sila sa pula nga daga, may buot silingon agali, kag put white na clay, sa ilang mga lugar, may mga uses para sa sini nga mga bagay-bagay. So, later on, itudloan sa aton ni Sir Ali. So, sige, sinigid lamang, Sir, recently, magtagalog pala tayo, Sir. Nakalimutan natin. Kaya pala hindi nakatingin si Ali kasi sasalita tayo na yung kala niya binabakbite natin siya. Just recently, ang Department of Science and Technology nag-turn over sang isa ka project no, ginatawag nga kiln para sa mga pottery business diri sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Isa ka technology nga maka-improve sa ilang produkto at the same time, madula naton ang matamat ang pollution sa palibot. No, sir? I think present ka dito. Actually, ako isa ko sa biktima sa ila pollution, sa ila pitay. Neighbor lang kami sinada, no? Fortunately, si DOST through Kakap-Bibing, nag-put up sila sa calendar, which Mr. Ali Rasuman was the one who manufactured the equipment. Medyo high-end na siya gawa, kaya ang yung temperature ni taas na siya. I-explain na siya karong further ni Ali, no? Ang rason sila nga, kung katutod sila damo reklamo, even sa dalan, ang traditional way of producing sininga mga products nila, sir, is through uhot. Uhot lang. No, ginalubong sa uhot. Uhot. So, isa, buta ka pa lang guma para maglalot. Pollution gid saya. So, with that, kaya yung hinatag sa DOST through Secretary Solidom, and sa Regional Director natin nga si Ruwen Hilongga, nag-provide ang DOST sang budget para butakan sa sangken. Dason si Mayor Albib sa tunga time, kag subungin sunod na ni Mayor sa Taya, nagpatindog ta sa building. Pero nagbakal sa duta sina ang aton kapitan nga si Bibing. Barangay nag-provide sang duta lugar. 1,348 square meters. No? Nakita naman ang potential sina nga hindi lang sini ang obraw naton mga pateri lang, no? May high value product later on nga as I said ang brick isa siya ceramics and so on, no? So hindi lang sila nga pateri lang yapon mga pulon ano. Yes. Labot ang pulon obraw na to sa kiln nga inobra ni Mr. Rasuman. Mangin high value na siya nga kiln kay ang pagaling nga pateri. So dira ang matamat na natin sa i-expand. Sige. Sir, can you explain to us what is kiln? Ano siya? Ano talaga siya? Anong purpose niya? Anong ginagawa niya? Ang kiln kasi maraming klase yan. Okay. Ang isa sa pinaka-importante sa part ng clay ng kiln is yung paggagawa nitong mga traditional na na pots, plate, itong mga bricks, na wall bricks at saka yung bricks sa daanan. Okay. Yan ang niluluto diyan sa kiln. Okay. Ang original na pagluluto niyan ay yun nga, tinatabunan ng dayami. Yung traditional way, sir, you mean, So, nagkakaroon din ng problema yan. Kasi nga, una-una, yung niluluto doon ay hindi uniform yung pagkaluto ng paso. Okay. Pag hindi uniform yung pagkaluto ng paso, siyempre, kung ikaw ang bibili, at pag nakita mo na mayroong mga crack yan, hindi maganda, hindi ka bibili. Ngayon, dahil dito sa bagong technology,
Actually, hindi na bago ito. Matagal na. Matagal na siya. Hindi nga lang Bago lang na-introduce. Nauna na dito. Oo. Actually, dito nauna, ditong para sa mga flower pots, tsaka itong mga dito wala pa yung mga tiles nyo, hindi pa kayo nakakagawa ng tiles na gawa sa red clay. Okay. Yung kiln na yan, kaya dinibilop yan, kasi nga noong panahon, lahat ng ginagawa natin dito, hindi makapasa sa quality. Oo. Kasi nga, hindi naluluto ng Maayos. Oo. So, dinibilop yan, dati, pati yung mga German pinapunta dito para tulungan ang Pilipinas. Pero walang nangyari. Nung maiwan yung technology sa atin, hindi na natuloy-tuloy. So, dahil sa yung mga iba, hindi mo nila negosyo yun, stop sila. Kami naman, dahil sa yan ang pinag-aralan namin, yan na tinuro sa amin, tinuloy-tuloy namin kahit na nung una ay medyo mahirap. So ngayon, kailangan natin ituro sa mamamayan na ito palang clay, ito palang iba't ibang clay na nasa ating kapaligiran ay magagamit natin sa hinaharap. So, ganun pa rin, ang pinaka-dulot-dulo noon, yung kiln, yung lutuan. Kasi kahit na mayroon kang clay, maganda, mayroon kang materials na ganyan, pero kung wala ka namang kiln, hindi ka rin makakagawa ng magandang produkto. So with kiln, hindi na siya pollutant, hindi siya mausok. Oo, pangalawa, hindi mausok yun. Pero yung ginagamit sa pag-heat ng product is? Yung marami kasi yan. Mayroong kusot, mayroong gas, mayroong diesel, mayroong marami. Pero hindi siya mausok na, like the traditional way? Hindi na. Iba na. And sabi mo kanina, sir, yung temperature niya normally on the traditional way is like... mababa lang ang temperature. Mababa. Kaya nga hindi makapasa. 400 na yata. Kaya hindi makapasa yung produkto natin. But with kiln, yung temperature... Pwede natin itaas yung temperature niya at pwede maging export quality. Export quality. So competitive na siya sa other produkto with the kiln. Ang kagandahan pati yan, maraming klaseng ceramic na pwede yung maluto. Hindi lang yung paso. Usually, yung mga jar. Yung mga jar. Actually talaga tayo, Pilipinas, abundant na yung material sa atin. Mayroon tayong clay na white, mayroon tayong clay na pula. Yung clay na white, sir, saan siya makikita usually? Paano mo siya kahit saan lang sa mga bundok? Pag pumunta ka sa bundok at nakita mo puti yung nilalakaran mo, white clay yun. White clay. Yung tawag niya, technically, alumina? High alumina clay yun. High alumina clay. Pero kung yung puti, halimbawa, ang kaibahan ng clay at saka yung limestone, puti rin kasi yung limestone. Puti rin kasi yung silica. Pero pagka nabasa at dumikit sa sapatos mo, white clay yun. Pag hindi dumikit, hindi. Okay. Pag dumikit siya talaga. So meron talaga, may mga areas kaya sir nga may muna. Sticky yun. Pangalawa, para ma-identify mo rin yung materials kung yun ay limestone o silica, simple lang ang pag-testing. Kumuha ka lang ng 2 pirasong kalamansi. Kumuha ka dun sa pigain mo yung kalamansi dun sa materials. Pag umusok, limestone yun. Pag hindi umusok, clay yun. Ganun. Grabe. Yun ang pag-identify. Sa the uses of white clay, saan siya ginagamit? Okay. Ang uses ng white clay, yan ang napakarami at mahal. Mahal siya actually. Mahal siya kasi ang porcelain, hindi ka pwede makagawa ng porcelain na wala yun. So main ingredient siya? Main ingredient siya. Ang main ingredient ng porcelain, nasa 80% yun. Okay. Doon, kahit naman na mayroon ka ng 80% na doon sa white clay, kailangan mo pa rin ng ibang ingredients. Kasi kung yun nagagamitin mo, hindi kayang patigasin nung pugon. Okay. Kasi wala siyang binder. So like ano sir yung ina-add na other? Ang ina-add doon sa white clay,
mayroon naman isang lugar, again ang mga palayan, No. yung lupa nila doon, yung kulay gray. Gray. yung gray. Yung gray common, very common, very common. Yun. Ano yun? Yun ang hinahalo doon para magkaroon siya ng binding. Kailangan pala siya. Okay. Pag nagkaroon ng binding yan, kailangan pa rin yung kailangan pa rin yung, okay, nagkaroon ka ng binding, niluto mo, hindi naman tumitigas. Kasi, hindi nagmimilk yung katawan. Okay. Hindi nagmimilk yung katawan, yung alumina, sa doon sa buti. Okay. So, maghahanap ka ngayon ng materials na para bumaba yung kanyang temperature, which is ito. This is Silica. silica. Oo. So, lalagyan mo siya ng silica para pagka gusto mo naman medyo mababa rin ang temperature na, gagamit ka rin ng yung dolomite. Dolomite? Ang dolomite sand naman, ang kaigihan niya pag hinalo diyan, nagkakaroon siya ng, kumbaga matapang yung niya, kahit na medyo mainit, tinanggal mo dun sa pool, hindi basta-basta nagka-crack. Parang yung thermal shock niya, tumataas yung pag nakahalo yung dolomite. Sir, si red clay. Kaya usually, sir, sa mga Calatrava, BSB area, maglibot, pula ang luta, red. Ano yung, sir, ano content yun? Bakit red siya? Okay, yung red clay kasi, kahit na siguro magalit yung mga importer, yung mga may minahan. Sasabihin ko na ito. Kasi nga, yung mga importer ng niluluko lang tayo. Yung red clay natin, lupa natin, mas lalo sa kanayon ng Mindanao, Palawan. Mayroong bumibili ng mga red clay na barko-barko na hinahakot. Pero ang lisensya nila is nickel mine. Okay. Yung materialis ngayon, ang nakukuha lang doon na nickel is 2% lang. 2% lang. Sa buong mundo, tayo lang ang pinakamataas ang percentage sa nickel na nakukuha sa lupa. Pero yung 98%. Hindi, yung 90%, maraming materials yun. Pero yung 50% bakal. Iron yung 50%. Kaya kulay pula siya. So iron pala yung main content niya. Kaya pag niluto mo yung kulay pula na lupa, inabot na yung maximum temperature na nagiging bakal. Parang bakal na siya. So kaya pala kinukuha nila dito, sir? Yun yung main purpose? Yun ang ang purpose doon. Okay. Tayo naman, hindi naman natin alam. Wala tayong Ginainto lang tayo. Okay lang tayo. Hindi ako rin remember before rooming, no? Meron kami dati rito na ceramic sa Talisay. Sila Sila China, Suryaga na dito nila. May grupo na sila sa una sa Talisay. I don't know nga nag-close na sila. Meron na sa una before, sir? Ceramic. I think we're here before, meron tayong ceramic dito sa Negros eh. Hindi ko lang nalaman kung bakit hindi na porso na. So do you think pag binuksan natin ng ceramic dito, may... Kasi maraming lupa, sir, no? Maraming resources. So, yung material. Yung una, pag binuksan dito, una-una ipaprocess mo kung gusto mo i-process yung kulay pula. Ipaprocess mo siya na para makuha mong pinong-pino. Pag pinong-pino yan at powder, mas madali mong maibenta. Kasi yan kaya hindi lumaki ang pottery sa Pilipinas dahil dyan. Dahil wala tayong makina na magpaprocess niyan. So ang ginagawa natin, siyempre ang Thailand, meron silang mga equipments. Pinaprocess nila, dadalhin dito sa Pilipinas. Tayo naman, sa ngayon, hindi na. Nandito na si Mr. Aryo. At pwede na siya gumawa ng makina na magpaprocess doon. At maibibenta natin na maayos yung ating lupa. Okay. Pagdating doon sa white clay, kasi yan ang pinakamahal na clay, yung white clay. Nasabihin mo na mayroong lugar dito na mayroong white clay. So yung white clay na yan, pag mininan natin yan, hindi natin ibibenta as dump truck sa oil. Gagawin natin Ipaproseso natin para makuha natin yung tunay na alumina content niya. Alumina. Ang 1 kilo ng alumina, 1 kilo nagkakahalaga ng
500 ang isang kilo. So, 500 per kilo. Oo, depende sa purity. Gaano karaming raw material para maka-extra ka ng 1 kilo? Actually, pagka yung isang white clay, mayroon kasi percentage yan. Pag nilaliman mo, pag hukay, pag inanalyze mo, minsan mayroon 50%. Oo. Minsan, hindi 50%. Kagaya nung nickel. Pag inanalyze mo yan, minsan, ang nakukuha iron content niya, 50%. Na-mention mo yan sa mga equipment, no? We're glad today nandito yung Executive Director ng TUP, no? Gusto ko sana Roman, imbitahin natin si Executive Director si Sir Eric Maluoy. Pakisali dito sa atin si Engineer Eric Maluoy. Dr. Maluoy, can you join us? So ano yung sinasabi mo na ang mga ibang clay na kulay pa? Yung ibang clay kalin, ang white clay kasi high alumina content yan. Okay. Pag pina-assign mo o pina-chemical analysis mo, yung pinakamagaling talaga above 50% na alumina. Okay. Yung the rest na percentage na materials niya, magagamit mo rin sa ibang produkto. Pero ang pinakamahal doon, yung alumina content niya. Kasi yung alumina content niya, exportable yan. What does it take? Anong kailangan, sir, para ma-extract mo yun? Okay, ang pag-process niyan, kukunin siya. Dalawang klase yan. Tutunawin mo siya sa tubig with the use of ball mill. Ball mill siguro, nakaitintin yung ball mill. Gigilingin niya para makakuha ka ng pinong-pino. Pagkatapos noon, dadaan siya sa filter press. So pag dadaan sa filter press, magiging kulot yan. So pag ano yan, yung produkto na yan, pwede ka gumawa ng porcelain. Kasi na, malinis na yung materialis. Wala na yung mga roots, wala na yung mga pinong-pino. Pero pag gagamitin mo siya sa i-extract mo lang yung alumina, mayroon bang extract doon sa alumina para mahiwalay mo yung ibang materialis. Kasi yung ibang materialis yung malagkit, no? Pag nakita mo yung clay, na white clay man, basta malagkit yan, mayroong bull clay, mayroong materialis na kaya nagpapalakit niyan dahil doon sa mga unang panahon. Kaya karamihan na malalagkit na materialis yung nasa palaisdaan. Kasi naiipon yung mga pinong-pinong materialis at nagkakaroon ng kaya malagkit yun. Ali, yung sinasabi ng alumina, ano pa ibang gamit ng alumina maliban sa porcelain? Yung nakita niyo yung sa mga industry, sa mga foundry machinery, ang ginagamit na pang grind, paggawa ng alumina. Kaya nakita mo yung puti. Nakita mo yung grinding na na puti. Alumina yun. Ito yung grinding stone? Grinding stone, alumina. Okay. Basta puti puti. May grinding stone. Yung mga... Yun ang karamihan. Pero yung mga kabilang yung spark plug. Spark plug sa sasakyan, sir. Spark plug ng sasakyan. Yan ang pinaggagamitan ng high alumina. Kasi hindi ka basta-basta gumawa ng spark plug na hindi pure yung hindi malaki ang purity ng alumina, yung clay. Pero yung anong ginagamit sa spaceship na mga ceramics? Yung spaceship, kaya dati matagal na hindi nag-succeed yung Apollo 1 hanggang Apollo 11. Okay. Ang una-unang dahilan, natutunaw yung pinakatambutsun niya, pagdating sa kalawakan, nagkakaroon ng failure kasi natutunaw. Hindi pa na-discover noong panahon na ang kailangan pala dyan, yung ceramic na alumina, na combination ng platinum. So, dahil sa mayroon tayong Pilipino doktor nang galing sa Lawag, Pamilya Marcos. Kapag trabaho siya sa NASA, 4 na taon.
Pero siya, Dr. Rod Ceramic siya. Siya lang ang Dr. Rod Ceramic sa Pilipinas. Oh. Okay. So, Hindi ikaw, pangalawa ka. so na-form yung na-form nila yung ceramic na yun na maikoting doon sa tambucho. So nagkaroon ng coating ng tambucho, 1,300. 1,400, hindi natutunaw yung alumina. Kasi ang maximum temperature ng alumina, nasa 1,400, 500. Yung sa, ano yun. Kaya yung kulay nung apoy, nakita mo yung rocket ship. Kulay niya, halos kulay blue. Kagaya nung gasifier mo, kulay blue. Ganun kainit yun. So doon ginagamit yan, At basta mayroong ano yan, mayroong spark plug yan. Any spark plug, galing sa ano. At hindi rin sila pwede makalipad, na walang salamin. Okay, sana magaling yung salamin. Yung buhangin. Silikasan. Pero ang silikasan, maraming klase. May yung silika, yung sand, pagka kinuha mo, in-extract mo sa tabing dagat, itawag doon silikasan. Okay. Pag nilinis mo yan, binilter mo yan, matanggal na yung mga ano, pag tinunaw mo siya ng 1,300, nagiging liquid yun sa lamin. Ayan ang salamin. Yan ang salamin. Mga bote pala. Ay, bote, basta bote. Mga bote na. Ngayon, yung special na salamin yan, mayroong isang uri ng silika, ang tawag namin doon, silica quartz. Okay. Quartz. Yung silica quartz, saan nag-umpisa? Yung silica quartz, parang nabuo na nung panahon, o yung 1,000 years, nagiging solid rock. Solid rock yan. Matigas yan, hindi basta-basta na yan. Dinidilamitan lang yan pag makapagbuha. So, itong silica quartz, pag magkatabi sila ng limestone, hindi mo ma-identify. Halos pareho pag tinignan mo pareho ang ano. Unless, kumuha ka ng kalamansi. Bigayin mo. Bigayin mo dun sa dalawa. Kung alin ang umusok, limestone. Yung hindi umusok, silica yun. So, yung silica quartz, mahal din yan. Ang problema, wala rin nagtatag ng makina na para i-process. Kasi ako ng proseso niya, kukunin mo sa bundok, ikakras mo, pagkakras niyan, ibubulmil mo, pagkabulmil mo, dadaan sa filter press. Pagka nako ng filter press, inap mo na, tapos idadry mo. So, pag meron ka noon, pwede mo na ibenta. Yung ganitong silika, hindi ka pwedeng gumamit ng silika pag gagawa ka ng mga high temperature na glass. Kaya yung ginagamit sa laboratory. Kung pwede ito. Yung windshield ng aeroplano. Oo, yung aeroplano yun. Yung Silica quartz yun. okay. Ang silica quartz, hindi mo siya mapapatigas ng matigas na matigas pag hindi mo siya tinimper. Kaya nakita mo yung sasakyan. Yung tempered glass. Tempered glass. Bakit sinawag na tempered glass yan? Yung tempered glass, pagkaliman, nagawa na yung glass. No? Nabuo yan. Yung glass, pag ginagawa, tumatakbo yan, flat yan. Tapos pinuputol-putol lang. Pag naputol yan at lumamig, tatabasin na nila kung ano ang shape. Tapos ititimpered nila. Pag tinimpered nila, kahit apakan mo, hindi nagkakak. So, pero sa local industry, sir, for example, bricks, sabi mo, pwede rin siyang gawing bricks na ginagamit sa mga central? Iba naman Ay, iba. I mean, the clay. Oo. Ngayon meron tayo. Yung clay na ginagamit sa ano, ito yung sabi factory. Oo. Maganda rin yung potential nito. Dito, kasi ginagamit siya locally, sir, eh. Magaling talaga yan. Sa sugar mill. Furnace. Furnace. Sa boiler nila. Sa furnace. Boiler nila. Tapos sa mga cement plant,
Ganun din, no? Ang cement plant, special kasi, ang cement plant kasi, ang bricks na gamit nila, tatlong klase. Yung brick na ginamit mo doon sa kiln, anong klaseng brick yun? High alumina. Puti. Basta bricks na kulay puti, high alumina. Ito, high alumina rin to. Ito isa. Oh. Ito itong dilaw. After na magamit mo ito, Ali, pwede nyo sa i-grind ulit. Okay, ganito ang i-recycle, no? Ganito ang ginagawa ng mga lokali gumagawa niyan. Bininta niya si Sugar Central. Pagkatapos ng 5 taon, papalitan yung bricks. Kasi sira na. Ang ginagawa ng supplier, binibili niya yung scrap ng 50 centimos. Pagkuha niya ng 50 centimos, pagdating sa planta, igagray nila, hahalwa nila ulit na materialis, ipapress nila ulit, lulutuin nila, balik sa sentral. Bita nila ulit sa sentral. Recycling lang. Oh, recycling talaga yan. Recycling talaga yan. Kaya makikita niyo yung paglukan. Pagluka lang, makikita niyo may mga itim yan. Kasi hindi nila natatanggal yung nasunog doon sa doon sa pagka-install yung sa sugar mill. Shoot. Eh yan sa inyo lang dito, kaya niyo na-supply niyan. May mga studies, sir? Like sa TUP nga ng ubra ka mo, like about sa clays, nga ginapang ubra ta. May experience ka Parts mo. of subject siguro nila sa materials engineering. Materials engineering. Sa heat treatment is one. Tempering is heat treatment. Sa dimension yung spark plug, actually, spark plug, why is it very good in insulation? The data sa spark plug is 44,000 volts kung gagising. From the positive electrode sa negative electrode. The one that insulated is the ceramics. Ceramics. The temperature actually sa tip sa spark plug is more or less 4,000 to 6,000 degrees Fahrenheit. Wow. Exactly why deterioration happens sa phase. Pero hindi sa the whole entire. Dissipation of heat is very crucial in spark plug design. So you have may mga hindi kay one common spark plug lang. Yes. Fits for every engine. May mga heat dissipation design for cooling operation, for cool operation, kag hot operation. So ang ceramics actually plays a big role in dissipation of heat. Kasi may mga short, may mga long. It's because of that design. Yeah. Very, Talking about ceramics engineer, no? Medyo konti lang kasi Alam mo. Kunti lang. That's why I suggested to President Nonoy Muracan ng CPSU na kung may time ka, magbigay ka ng lecture doon. Kasi interesting din ang topic yun, Bali, add-on din yun. Saka maybe sa TUP siguro, you could invite. Wala na sir yung ceramic engineering, wala na gina-offer. Nawala na raw yung I think the closest is materials engineering. Closest to ceramic engineering. Materials. Mayroong parts doon. Sa ceramic engineering kasi, mula sa material hanggang finish pa lang. Specific. Very specific siya. Iba't ibang produkto. Endangered na kalo kayo, sir. ang materials engineering encompassing, it can be the whole entire rubber, metal. steel, metal. Okay. Another very good property of the ceramics is thermal expansion. That's why it's a very sa space, not just heat. During takeoff and landing, yes, it's high temperature environment. However, when you are in space, that's a very cold environment. So ceramic has a very flexibility siya. yes, very small thermal expansion. So if the difference is temperature difference is big, almost on the geometry side, very minimal ang change. That's why the last accident on Apollo, when the seal was replaced, it was the cause is the breaking of the ceramic seal because they tampered with the for cheaper purposes. So, very important. Sa tiniskwelahan, as yun ang ceramics engineering mo, hindi ka nag-eskwela sa Adamson. Adamson, okay. Adamson ang dati may course daw. Wow. Kaya Ngayon na-absorb na ng parang nang-merge ng material engineering. Material engineering. Sinama na siya. Sinama na siya. Kasi nga, kakaunti na nga kumukuha. Kasi sabi nila, kukuha ko dyan pagkatapos nun, anong trabaho ko? Medyo Too niche ang ano eh. yung mga mariwas sa
Di ba ceramics din natin yan? Oo, karamihan. Kaya ngayon, ang Hindi makasurvive yung ating ceramics sa Philippines na marami naman. Hindi siya makapag-compete sa... Marami naman tayo ganito na kasi, ganito. Ang materialis ng Pilipinas, marami, kumplito tayo. Pero lack of processing tayo. Ang China, ganun din ang materialis nila. Kaya lang, sa kanila, sila nagpa-process. Tayo, pag gagawa tayo dito ng tiles, kukuha pa tayo na imported sa kanila. So, ang presyo, taas na. mahal na. Mahal na. Challenge natin siguro sa TUP na. Oh, so, pag tayo pag na-process natin dito. Pwede. Design tayo ng mga equipment for that. I think the equipment is easy to manufacture. Just basic. Yes. Oven, basic press. Yung pala. Ganun naman eh. Ceramics and even porcelain. We can create equipment even for porcelain processing, which is higher temperature, higher pressure. So, umpisa na natin. I think the main sponsor. problem is the whole value chain. DOST, sama natin si DOST. Ecosystem actually what actually affects the you have the labor cost that actually affect the whole entire material cost. You have the other regulatory, statutory that affects the whole entire hindi na ko makabal ko padang mga nagdugang-dugang para nagmahal lang sa produkto. Why is it China is cheaper and Philippines produce is much more higher in regards to cost? Because as he said, ang ecosystem is different. Okay. Ecosystem is different. Very different. So, paano natin ma-correct yan? You should run for a governor so that Governor Rotary. it's very difficult because you have the political side and the non-political. But You have the it is engineering. achievable. Ibig sabihin. Achievable talaga. Technical side, we can do. So, sige. Kaya, sir. Maybe we could start on talking to the OST and I guess that it's collaborative. Just like I give you one example. A while ago, we have meeting. No, we have meeting with ASEAN, IBO. Currently going IBO. And TUP Bisaya is part of the proponent in regards to a research project. Yung component is University Malaysia, University of Brunei, Japan, and UST ASTI, Advanced Science Technology Institute. We're working on a feeder that actually can come up with a good data inputs in the turbid water environment. So it's an AI technology. And shrimp mo actually will be distinguished as sick or healthy through camera. So the process can, if you can relate it with this one, still viable, diba? So these are hard science that I'm talking about. But this one is you need to have a good ecosystem partners and collaboration. With, So that you can come up with a good... Gaya na sabi ni Ali, sabi niya, bago daw siya mamatay. Gusto niya i-share. Kasi sinabi sa akin nung araw, sabi niya, gusto kong i-share talaga yung knowledge. Kasi sayang daw yung knowledge niya. So, huwag ka muna mamatay. Bawal. Yan ay nakatakda yan. Pero nahihingi yan pagka kailangan ng taumbayan natin. Umayag ang nasa taas. Extend mo na yung life mo, ha? Kailangan. May ano kami siya, I bought one 500 kit, 5 kit, ng ano lang. Treatment? Heat treatment. Expert ito gumawa ng treatment equipment. It costs us around, how much? It's 500,000. Oh. It's a small one, actually. Ano ba? Meron din ako heat treatment dito. Siya lang gumawa lahat. Pati yung mga dehydrator. I was actually thinking na Sir Ali can be part of the project proposal that come up with a Filipino heat treatment. Actually, yung biligay ng DOST na kiln, yan ang umpisa na mag-engagement tayo. Kasi yung ginagawa na muna ordinary factory lang with Ali's knowledge here, ma-improve natin, maging high value quality yung gagawin natin dyan sa mga equipment na yan. Maybe, as I mentioned kay Ali, ginagamit na nila kasi gasol, no? Di ba, meron tayo na-develop dito na gasification. Pwede siya The cost of production might be lower because we'll be using only rice hull as a fuel. No?
tingnan natin, baka lahat From there, oo. develop natin dito. Kasi pag tagpi natin yan, mangyayari, magbuo natin yung, yung... Maka-improve natin yun, sir, yung product. At the same time, less pollutant na siya. Of course, ang ating habol talaga kasi dati, puro usok yun dito eh. Buti yan ang bigay na bayan, makikinabang lahat. Correct. Tama. Habang tumatagal ang panahon, hindi natuto na So, we will maghanap make buhay that ng as tao. a project natin. Of course, yung mga clay doon sa mga banban, meron na white clay doon dito sa may mga Tubuso area sa north. Marami mga clay doon. So, ang gagawin natin, yung sinabi ko kanina, Muraka, na kasi marami siyang lugar na eskwelahan niya. Magpakuha ng mga clay, tapos pa-analyze natin kung ano yung mga clay na klase ng clay. I think meron ka mga equipment na yun na bagong na chemical analysis. Lalo natin magamit yun, di ba? Chemical analysis. Ma-maximize natin yung gamit ng eskwela. So, I think, ang nakikita rito, no? Yung nakikita ko dito, Director, no? Parang kailangan natin ibuhin yung isang kwan, hindi lang yung gobyerno lang palagi. Correct. Unfortunately, hindi nila nagagamit yung talent ng eskwelahan. Hindi na maximize. Exactly why we have this partnership with the Monoy. It's because he has a lot of ideas. Ang kulang lang is ang engineering side. Exactly what UP Visayas comes in. Yes. He has problem with gasifier all along there. Engineer Antonio actually support with calculation and redesigning and science-based talaga. And may mga problema sa mga strength of materials, we can actually come up with a good analysis solution. Yung mukha nung gas na lumalabas. Yes. So, ni-capture nila, ni-analyze mo kung anong chemical. Baka may pisunod yun. Sabi daw nila, carbon monoxide yun. Pero of course, pisunod yan. Carbon monoxide is a poisonous gas. Kaya nga. So, tingnan natin kung anong pupunta dito. I hope the government will be part of this endeavor na gawin natin. May mga funding naman tayo makuha na pwede natin i-fund ang project na ito ni Ali. Tulungan natin. Kung maglagay tayo ng mga kiln sa several areas sa Negros, Yes, sir. so magkaroon na ng mga production ng ano. Eventually, sa every pottery business may kiln, makareduce tayo yung pollution. Mababa natin yung Cost nila. Transport cost mo. Doon na mismo pagka dalhin dito, finished product na. I think we should have a revival of ceramic industry in Negros. Kasi dati kasi marami talaga sila Galiaga pala, si China Galiaga. Meron sila dati na ceramic dyan sa Talisay. At andyan pa yung mga kiln nila no? So, ewan ko kung ano nangyari doon, bakit hindi na puso. Kasi dati daw, pag nagdi-display kami sa Singapore, tayo dito, Australia, pinipicturean ng mga Chinese. Pag next year, andyan na siya. Kasi magaling tayo Pilipino sa design. Medyo mahina sila sa design noong una. Siguro ngayon, magaling rin sila sa design. Kaya ang nagawa ng pag-picture yan, pag next year, almost identical ng ginagawa nila. So, at half the cost. They're good in tooling. So, Marami na kasi Ako ngayon, yung present export ng natin, ng ceramic natin. Actually, dati, pati Vietnam, Thailand, lahat ng buyer nila, foreign buyer nila, dito pumupunta sa Pilipinas. Ngayon, ang ginawa, yung mga taga-Vietnam, pumunta ng Pilipinas. Nag-pirate ng mga Pilipino. So, siyempre, pag pinirate ng Pilipino, marunong gumawa yan, at natuto doon, balik sa Pilipinas. Nasaan na yung market? Yung mga foreigner, doon na pumupunta. Ngayon, may natitira pa. Ali. Si Ali. Actually, marami yung... Si Ali na natitira. Yung tinulungan namin na makagawa ng export nila ng mga dyan. Yung Asia Ceramic, yan ang pinakamalaking pagawa ng pottery sa buong Pilipinas. Sir, di ba mga classmate ka pa? Adamson pa rin, di ba? Si Sir Hindi na kami nagkabot. Libiro ko si Ali kasi nag-study ako sa Damson in 1954. Mga pottery No? So, supposed to be graduate in 1968. Si Ali, nag-graduate sa 1984. Sabi ko, supposed to be 6 years na yung gap namin. Dapat 1974, graduate na siya. Sabi ko, siguro marami ng repeater ito siya. Basi 6 years niya. Kwento sa akin, working student siya. Nung panahon kasi, mula nung unang-una pinasok sa Pilipinas,
itong battery. Wala pa sila dito sa Pilipinas. Nagtatag si Marcos noon ng Philippine-Japan Technological Development Center. Pwede Philippine at saka JICA. So, hapon na mga trainer. Ngayon, buong Pilipinas, lahat ng barangay, isa lang ako kinukuha. Pag hindi ka kumendo barangay chairman, hindi ka pwede pumasok doon. So, kami naman, apply tayo doon. Apply kami. Saan siya doon sa Lanao? Oo, sa Lanao. Pero pinadala kami dito sa Manila. Tanggap naman. Pagkatapos sa isang taon, sabi ko doon sa hapon, sabi ko, my knowledge is not enough. Send me to Japan. Sabi niya, ngunit, you can go to Adamson. That is a course of ceramic engineering there. So, nangyari, ulit ako doon. Renipit ko ulit yung training. Dahil sa marunong na ako, sabi niya, ikaw nang bahala dyan. Yung mga bagong training, mga bagong training, ikaw nang mag-train sa kanila. So, umuwi na yung mga Hapon. Kaya doon, natutunan namin yung pag-proseso ng pag-proseso ng lahat na iba't ibang play at saka yung paggawa ng bukol. Okay. So, bumalik ako ng pumunta ako ng Adamson. Noong panahon, mayroong binibigay ng scholarship para sa mga Muslim. Sabi ko, bigyan niya ako ng isang slot. Eh, doon, palakasan pa rin. Nagkataon yung pinaka-commissioner doon, ang mga anak namin. Sabi niya, Ali, okay. Ano ka pa rin pala na? Wala ka mag-anak. Pasok pa rin. Pasok ka na dyan, sabi niya. Pasok ako doon. Kaya doon ko nagtapos yung ako. Sige. Kaya sila talaga malaki. Sige. You should tap the expertise. Yes, sir. Yun ang- Ang doon na bottom line nakita, tadi kung may partnership between the private sector, academic sa government, we can come up with something better, something good nga makabenepisyo ang community. Community kita importante lang. Ha. Sila nga inamala na ito wala. Related mo sa farming kay ang mga farm natin dahon sa mga luta nga mo sila ko. Pwede natin para isa. Sige. Kabay pa may natag kami sa inyong kadugang ang mga informasyon sa sininaman nga episode. No, next week kita nakikita liwat dali lamang sa Are You Agreeable?